Ang liwanag pa guys, 7 o'clock ng hapon. Gabi na. Gabi na yung 7 o'clock, di ba? Sila Mayra naglalaro dito sa taas. Hi! Gandahan lang yung stand ko kasi sira-sira. Tumahulog yung cellphone. So, hi! Ang init pa rin, grabe. Tumutulo ang pawis ko. Ang topic natin is ito. SFY para galing kay Madam. Kailan kayo uwi? Kailan kayo balak umuwi? Pag umuwi ba kayo, anong balak mong negosyo? Sa negosyo naman, Madam, gusto ko kahit ano basta may mapagkakitaan. Oo. Maliit man na kapital muna. Umpisa muna tayo ganyan basta may mapagkakitaan, kikilos para mabuhay, di ba? Para makapakain tayo ng ating mga anak. Anong klaseng negosyo? We'll see pag umuwi na kami. So, doon makadecide. Hindi mo na tayo makadecide sa ngayon. Dati kasi sa pag-uwi ko, negosyo ako ng second hand, surplus, ukay-ukay. So, yun. Tapos, second question is, anong klaseng negosyo? Hindi pa natin alam kung anong klaseng negosyo. Basta magtatrabaho para mabuhay. Kikilos para mabuhay, di ba? Tapos, sabi niya, may college ba dyan? May papag-aaralan ba dyan mga anak mo? Yes, meron dito. May government, may libre, may free. Meron po. Meron din sa atin. Kung anong meron sa atin, meron din dito. May college din sila, nga government. Meron ding si Bilal nga, inofiran nga yan si Bilal ng yung kapitbahay namin dito ng kapitbahay namin dito na mayaman, inofiran siya na dalhin sa city, doon pag-aralin ng army daw. So, papag-aralin daw siya ng kapitbahay namin ng army kasi yung mga anak niya is army at saka yung kalahi niya is army. So, yun. Parang hindi ata yung pumayag si Bilal. Or wala ata dito yung kapitbahay namin, nag-abroad. So, army daw kasi matangkad daw siya. Parang hindi ata ni Bilal, yung army. Hindi ata gusto niya yung army. Ewan ko anong hilig nito ni Bilal. 16 pa kasi siya 16. So, yun. Ang next na tanong is, yes, maganda sa atin. Kasi, Pilipino tayo alam na natin ang culture at ang mga kalakaran. Dito, same lang. May free din, may private din. Maganda dito kasi wala yung mga bugbugan, wala yung mga masasamang dito sa bukid namin. Di ba doon sa atin meron yung mga grupo-grupo, merong ganyan, nabalitaan mo na lang yung anak mo, nabully, nabugbog, na ganyan. Dito wala yan dito sa bukid. Oo, napaka-peaceful ang mga tao dito, napaka nila. Basta pag sabihin mong bukid, in general, pag sa city, iba na ang usapan doon. Pero pag sa bukid, in general, mababait sila dito.
maaasahan mo talaga pag ilagay mo yung, meron dito yung kapitbahay namin, pinag-aral niya yung anak niya sa sa Medyo City, kalapit lang ng bayan namin dito. Pinaano niya, pinag-dormitorio niya yung anak niya. Meron din dito. Babae para sa babae lang. Pag lalaki para sa lalaki lang. So, makakaasa kasi, dito kasi, pag babae lang. Pag anong oras ganyan, bawal na malabas. May curfew sila. Talagang mahigpit. Kaya safe na safe yung anak. Nakakatapos talaga yung anak niya for a teacher. Oo. Teacher ang kinuha ng anak niya 4 years. So, nakatapos talaga. Naka-dormitorio yun ha. Sa atin kasi, balot ng takot pag ang anak mo ay babae. Kahit dito, mawala lang sa mata ko si Myra. Sumisigaw na ako. Saan si Myra? Saan yung kapatid mo? Kasi babae, 'di ba? Napakadelikado. Pero dito sa amin, kahit safe na safe dito sa bukid, maraming mga lalaki ang kapitbahay. Pero kapag babae ka, bawal ka pumunta dun sa mga kapitbahay na maraming lalaki. Safe dito. Kahit safe at pangalagaan mo pa rin, kahit safe man, nandyan ka pa rin nakabantay sa anak mo. Napakahirap pag may anak kang babae. Oo. Para bang isip ko, bigyan mo na lang ako ng 10 anak na lalaki. God, okay kung kahit saan sila magpunta. Pero kapag babae, kahit dyan lang mag-CR lang matagal na, Mayra, saan ka na napunta? Andito ako sa CR. Ano ka ba? Ganito. Sasigawan na kami. Sabi ko, pasok dito pagkatapos. At saka yung mga kapitbahay dito, maganda kasi kapag nakita na yung anak mong babae pupunta dun sa bahay na yun na may lalaki, pagsabihan ka, sabihin na, huwag mo mapuntahin yung anak mo doon sa bahay na yun kasi maraming lalaki doon. Maganda dito, oo. So, yun. Pag-aaral ganyan. So, next is, pag-aartistahin mo ba si Myra? Ito napakarami sa comment section, nababasa ko. Kahit sa messages, nababasa ko na pag-aartistahin ba si Myra? Ang pag-artista kasi mga sisi, ano lang yan eh, sortihan yan eh. Marami pang mga bata na mas maganda kay Myra. Mas marami pang mga tao na sabihin natin may itsura. So, ang pag-aartista kasi, hindi pang habang buhay. Gusto ko talaga yung mag-aral, yung pangarap niya na flight stewardess kasi nakasakay na siya ng eroplano. Ilang beses siya nakasakay ng eroplano. So, gusto niya ang flight stewardess kasi magbibigay lang ng coffee, ganyan, ganyan-ganyan lang, action, ganyan. Tapos nagustuhan niya kasi ganun lang daw, hindi mabigat yung trabaho. Sabi ko, doktor, ayaw mo? Sabi niya, ayoko. Kasi sinabi, pag, ano ba yan? Dini-discourage pala siya ng papa niya. Pag flight stewardess daw, pag mahulog ang eroplano, mamatay lahat. Ganun sabi ng papa niya. Kapag kapag doktor naman, yun ang gusto ng papa niya. Doktor ang pinapakuha ng mga anak niyang 3, si Sammy, si Bilal, si Myra. Doktor daw kasi big income. Big income na nga naman, doktor ka. Kung if you have work as a father to provide your kids in a good school, makapag-doktor talaga yung mga anak mo, 'di ba? Kapag ganyan, wala. So, nga, tulog ka lang dyan. Wala. Ako, as a mother, parang nawawalan ako ng pag-asa dito sa buhay sa bukid na gusto mo yung anak mo magtapos, mag-aral, pero wala kang ginagawa, nasa loob ka lang ng bahay. Para bang nakaka-guilty na as a mother, hindi ko mabigay ang magandang kinabukasan ng mga anak ko. Ganyan ako, nag-iisip ako ganyan. Sabi ko, nag-pray lang ako. Sabi ko, God, kung ganito talaga yung buhay ko hanggang kamatayan,
ganito na lang ba talaga ako? Sabi ko, baka naman baka naman pwedeng tumawad. Sabi ko, baka pwede mo akong gawing magic, ilayo mo ako dito, pati yung mga anak ko, ganyan, para lang, may pag-aaral naman dito, pero mostly kasi Urdu, hindi dito sa amin English, wala kang English yung mga teacher dito sa bukid namin oo. Ang English dito is mostly sulat lang, sulat. So, yun. Ang pag-artista talaga, hindi ko alam kung makaya ni Myra, ganyan-ganyan. Mahiyain si Myra. Lalo na nga nagkakaedad na siya, 12 years old na siya. Siguro, hindi natin alam kung if have a choice naman na maging ganon, sabay siguro sa pag-aaral niya, ganyan. Basta wag talaga kalimutan yung pag-aaral niya na gusto niyang course na flight stewardess, kasi someday pag mawala na yung mga magulang, kaya niya ang sarili niyang tumayo kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral. Oo, lahat sila. Sinasabi ko sa kanila, kami may mga sakit ng papa mo, hindi nyo alam kung kailan kami mawala dito sa mundo. Dapat kung mawala kami, marunong na kayong tumayo sa mga paa ninyo. Kasi ngayon, dito kasi parang ang mga bata dito hindi pinapalo. More on ka lang, yaw-yawan. Ang pagdisiplina dito, yaw-yaw lang talaga sa bibig. Parang ang mga bata dito hindi nila pinapaiyak. Iba tayo magdisiplina tayo mga Pilipino, kasi may kasamang palo, may kasamang iyak talaga. Doon tumatatak yung yung sakit sa siguro pag napalo ka, 'di ba? Nag-iisip ka ng todo. Dito hindi pinapalo ang mga bata, parang kulang o discipline dito. Sa atin lahat, parang andyan lahat sa atin, mga Pilipino. Napaka-disiplinaryo natin. So, yun lang ang question na nasagot ko. Pag-artistahin ba si Myra sa pag-uwi sa Pilipinas? Kung may kukuha, why not, 'di ba? Pero yung iporsige mo yung anak mo na, uy, mag-artista ka na kasi wala tayong pera. Parang, naman siguro yun, parang nakakahiya na pilitin mo yung anak mo mag-artista kahit hindi pwede, kahit hindi kaya, ganon. So, kung may kukuha, why not, 'di ba? Kung may mag-offer, why not? So, basta kasama ang pag-aaral, hindi pababayaan. Ang business talaga nandyan naman kapag may may time ka na kumilos ka talaga habang buhay pa, 'di ba? Sa Pilipinas, gusto ko yung talaga, hindi ako naka-free, hindi ako yung nakaupo lang. Ayoko yung natapos ang araw na walang nasimulan na trabaho. Gusto ko, nung umuwi ako ng Pilipinas, grabe yung nag-widening yung kalsada, grabe yung mga puno pinuputol, yung mga nyug, grabe, ko yun, binubuhat ko yun para akong lalaki. Ang dami kong naipon. Tapos pagbalik namin dito sa sa Pakistan, yun ginawa ng nanay ko, ginagawang gate doon sa dalawang bahay ko, ginagawa niyang gate. So yun, di natin alam ang palad ng tao, 'di ba? Kung hanggang kailan, Diyos lang talaga ang tanging nakakaalam. Talagang ang itaas lang. Hindi ko nga akalain bakit kami napabalik dito sa Pakistan. Para sa para sa baguhan lang, napabalik kami dito dahil sa nanay ni Elias na mag-abroad sana yung kapatid niya, kami ang mag-alaga.
At wini-wish din ng nanay ni Elias, pinapahanap, yung nung nag-ulyanin siya, pinapahanap kami kahit saan saang lugar kasi daw baka nawala kami. Ulyanin na siya noon. So yun, napabalik kami dito kasi kami ang mag-alaga, aalis yung kapatid niya. 2 weeks lang kami nagsama, nawala siya. So happy siguro siya na nagsama kami, so yun, nawala siya. Ay, meron pang isang tanong, tinutulungan ba kayo ng kapatid ni Elias? Yes, tinutulungan kami, lalo na wala ng YouTube. Nakakasahod ako siguro mga $100, ganyan. Minsan, $150, minsan $200, ganyan. Hindi talaga kasya sa isang buwan. So, yung kapatid ni Elias, nagbibigay yun siya pag tuwing may emergency, lalo na sa mga cards namin, kung ano yung malalaking gastusan. So, ako naman sa pagkain lang talaga. Yung sweldo ko, doon ko talaga nilalaan sa pagkain. Bumili talaga ako ng isang sakong bigas, ganyan. Pag nakatingin ako sa balde namin nalagayan, ako, kunti na yung bigas namin, kunti na yung harina. Ang problema na ako niyan. Oo. Pero, thanks God kasi meron kaming nauutangan dito, tindahan. So, pagdating ng sweldo, doon hapak agad, oo. Akautang kami lahat dito sa friend Elias ng mga harina, bigas, lahat pangangailangan sa kusina, nakautang kami. So, pagdating ng sweldo talaga, doon ako nakakaluwag na, nakabayad ng utang. So, yun. Minsan, makaka-order ako ng pagkain sa online kay Cura Bendicio. Nakakautang ako doon. Hi, sis Cura! Ang Pinoy products doon sa kanya dito sa Pakistan, sa Islamabad. Islamabad. So, thank you. Sana nasagot ko yung tanong nyo. Salamat, CCSFY, sa yung tanong. Oo. Tanong na tanong dito talaga. Ito yung tanong. Pasagot, next vlog. Sabi talaga niya, next vlog. O, ito na, Sisi, next vlog. Thanks! Salamat sa amin o naglalakad.